Una po, ang siguro gusto namin malaman, ano ba ang inyong opinion, ano ang inyong stand? Dahil nga sa alam nyo naman, masyado pong nakakaladkad ngayon ang mga district engineer sa buong Pilipinas dahil po sa mga issue po ng ghost flood control projects, Engineer Melo Santos. Yun na nga po, yun po ang nakakalungkot na pangyayari po. No? May mga ilan po tayong kasamahan na medyo na-involve po ngayon sa mga anomalya. Yun nga po, ang nangyayari po, parang lahat na, parang nadadamay na po kami. So yun po ang medyo hindi maganda sa nadating sa aming organisasyon. So ano po? Hindi po naman lahat ganon. Hindi po naman lahat po ng mga district engineers ganon. Kaya lang po, ang tingin na po ng perception ng mga tao ngayon is parang lahat na po ganon. Oho. Tama po. Ano? Pero ngayon po, ano ang mga ginagawa ninyong hakbang sa inyong liga para, well, bagamat meron nga po tawag natin may mga paglabag, may mga hindi nagawang tama, ano po ang ginagawa ninyong hakbang para naman masabing hindi naman lahat po ng miyembro ninyo gumagawa ng ganoong bagay, engineer? Yun po, meron po kaming every month na meeting with all the officers and the chapter presidents of all regions. Lalo po ngayon na humaharap kami sa mga ganitong mga pagsubok. So, yun po, sinasabihan lang namin yung ating mga members na patuloy lang na magtrabaho at gawin lang po yung tama. Lahat po ng infrastructure natin dapat gawin na according to plans and specifications and with good quality. At maipakita po namin sa mga tao na hindi naman po lahat ng proyekto may mga ganong defektibo or defects. Oho. So, at nag-institute din po kayo ng mga policies and other measures that will promote the best interest of all aming members and to serve the public with yung magandang quality ng ating infrastructure. Ako'y curious lang, paano ba magiging, may mga dinadaanan bang mga pagsusulit, exam, ang isang engineer para sa maging assistant district engineer at maisang pa bilang district engineer, Sir Melo Santos? Meron po kaming mga tinatawag na promotional exam, and then bago ka po maging ganap na assistant o district engineer, dapat po mag-undergo ng district engineer's course. In 1 month po yon, magte-training ka po. Yun po, pagka nakapasa ka po doon, yun po, qualified ka na para ma-appoint as OIC ADE or OIC DE. So hindi rin pala basta, hindi pala, akala kasi namin kami po'y walang idea sa bagay ito. Akala namin parang palakasan na nangyayari. So dito pala, meron talagang dinadaanan din kayo para maging qualified kayo bilang assistant DE at saka DE, sir. Yes po, may proseso po tayo. Naku. Hindi po basta-basta ma-appoint kasi marami kang dapat na ipasa. Dapat na kagul po training. Marami po exam, may exam po yun. So mga professionals po pala talaga ito, no, ha? Para ikaw ay maging mapunta sa ganyang posisyon, Sir Randy. Opo, talagang masasala po talaga bago kayo ma-appoint. No? Sir Randy, si Nelson po. Nelson? Oo, kaya lang, yes po, Nelson. Engineer Randy, ang problema natin ay nakaladkad na ng gusto, natagne, no? Nabahiran. Mahirap na kasing bumawi na sabi, halimbawa, bigyan tayo ng senaryo dyan. Halimbawa, sa isang pagtitipon lang, ipinakilala ka, halimbawa, nakasama ho natin si District Engineer Randy Melo Santos. Bulungan na kagad doon. Ay, yan pala yung, di ba? Paano nyo dinadala? Paano nyo... Kasi ako nararamdaman ko yung hinanakit sa kanila, di ba? Tama, na parang pag nilahat mo ay, yun ang problema, no? Di ba, sinabi nyo, mga media, ganyan yan, ganito. Mga congressman. Hindi naman talaga lahat, di ba? O mga mayor, ganito. Lalo na kayo, mga district engineer, hindi naman kayo nakikita ng tao, hindi naman kayo kilala lahat. Paano nyo, anong aksyon ng grupo ninyo para hindi lahat kayo ay madamay dito sa kasalukuyang kontrobersya sa mga flood control project, engineer? Yun nga po, ang masakit po parang tama po yung sinabi nyo na lahat na, ganun na ang tingin sa amin at sa ngayon po, talk of the town kami. Social media, news, radio, TV, puro po tungkol sa flood control ang nababasa at nakikita at tungkol po sa korupsyon. So sabi ko nga po sa mga members namin, be strong and dito sa hinaharap natin na problema at magtrabaho lang tayo ng maayos, pakita natin na maganda yung ating mga proyekto at siguro naman unti-unti maibabalik natin yung magandang imahe ng ating organisasyon at hindi lang po ng aming departamento, ito po para po sa publiko, para
makita naman nila na hindi lahat ng district engineers ay may mga naliligaw ng landas. Oo. At yan naman sa lahat ng profesyon, di ba? Opo, Sa lahat ng talaga. klase ng profesyon, ikaw ay pulis, militar, politiko, talagang meron dyan... Maging sa broadcast media. Oo, ano? meron Tama. talaga. Kasi wala namang perpekto. Pero ang masama nga, pagka may isa o dalawa, tatlo, apat, lima, nadadamay lahat di ba? Ano ang ginagawa niyong paraan para lumutang yung mga matitinong district engineer at engineer Randy? Yun po, ang ginagawa po namin, pinapakita po namin yung mga proyekto na naayon naman sa polisiya, sa mga existing department policies. At yung mga, umisa po, nagsasabit kami ng mga articles sa ating mga local newspapers. And then, coordination with the local government units. Nagsasabit din po kami ng collaboration report kung mga accomplishment ng ating bawat district po. Para po naman makita nila kung ano yung proyekto ng mga DPWH sa kanya-kanyang bayan at probinsya. Siguro it's about time, Engineer Jen, no? Oo. Na maging aktibo sila sa mga public awareness campaign na ito. Alimbawa, sabihin mo, ito po yung tulay na ginawa namin. Ha? Gaya ngayon natin nalaman, meron palang gantong Yung grupo nila. ngayon lang din natin nalaman, may ganyan palang Kasi grupo. alam mo dyan, pagka hindi sila gumanito na maging aktibo, matatabunan kayong ng mga kontrobersya lang di ba? Oo. Hindi talaga lulutang ako naniniwala na hindi naman lahat ganun talaga. Totoo. Kasi kung lahat ay tiwali, di sana lahat ng tulay natin bagsak na lahat. Tama. Di ba? Yun nga po. Ang isang proseso po namin ginagawa before we implement projects, nagkakaroon po kami ng mga invitations sa mga stakeholders sa locality kung saan po yung gagawin yung project. Nagkakaroon po ng public consultation. Tinatawag po namin na pre-construction meeting. So, ini-invite po namin ng mayor, ang barangay captains, tapos po kung mayroong mga right of way problems na maapektuhan, ini-invite din po namin yung mga lot owners na maapektuhan. At para po i-explain namin kung ano yung mga gagawin at kung ano po yung magiging purpose o magiging silbi ng aming proyekto sa kanilang bayan o barangay. Sa pagkakataong ito, siguro maganda talaga yung both sides ang makita natin, di ba? Tama.